May tanong po ako, may kilala po ba kayong tao na ah tawag ito, na minsan ay hindi siya nauunawaan o naiintindihan? May kilala kayo? O kaya may na-research kayo na isang taong successful ang buhay o hindi man, artista o naman, pero parang tingin ay parang hindi siya naiintindihan. No? Ako may kilala ako isang tao lang na talagang mulat sa pool nang makilala ko siya, maraming tao hindi nakakaintindi sa kanya. Pero alam niyo po ba sa kanyang buhay, bagamat hindi siya maunawaan, no? Madalas hindi siya maintindihan, nagkakaroon ng misunderstood, no, sa kanya. Pero dakila ang Diyos dahil nagiging instrumento ang buhay ng tao ayon sa kanyang kalooban. Kahit na Panginoong Yesus nung nagkatawang tao, hindi siya naintindihan ng mga Hudyo. Di ba? Hindi siya maunawaan ng mga Hudyo kung ano ang kanyang ginagawa. Pero isa lang ang layunin ng Diyos. Ang iligtas ka at iligtas ako. Ang iligtas ang lahat ng taong na kumikilala sa Kanya at patuloy na nagsuko ng buhay para sa Diyos. Kahit si Pablo, no, sa kanyang buhay, hindi siya maintindihan ng maraming tao sa kanyang kapanahunan. Mahudyo man, Magrego man, o anumang klaseng tao, mula lang siya makakilala sa Diyos at maging instrumento ng Diyos, hindi na siya lubos maunawaan ng mga tao. No, may mga bagay na talagang ipinapaabot sa kanya, pero andun pa rin ang kanyang puso para maglingkod sa Panginoon. So sa pagkakataong ito, nais ko pong muling ibahagi sa bawat isa po sa atin ang ikawalong linggo ng paglalakbay natin mula sa kadakila at kabutihan ng Diyos sa isang dakilang mensahe na nilalagay ng Diyos sa puso natin sa ating kapanahunan ngayon. Mabata ka man, mamatanda ka man, lalaki, babae man, may dakilang misyong inilagay ang Diyos o iniatang sa puso natin bilang mga Kristiyano. Eh po ba? Kasi hindi halos alam ng marami na yung pagbabahagi ng mabuting balita ay minsan na ilalagay lang sa isipan ng marami na sila lang ang pwede may kakayanan yan. No. Lahat ng tumanggap kay Jesus, lahat na nagsuko ng buhay kay Jesus, at tumalikod sa kasalanan at pinipilit na mabuhay doon sa kalooban ng Diyos, isa tayo sa mga pinili ng Diyos para sa isang dakilang panawagan niya. Amen. Nainiwala po ba kayo? So, sa panahon ngayon, masarap ngayon magbahagi o tumulong lalo sa mga kabataan, no? Kasi sa mga may edad, medyo balanse na ang kanilang mga nagiging buhay. Pero tayo pa rin ay magiging instrumento ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Yung panawagan ng Diyos, ito isang bagay na inilalaan ng Diyos sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Ito'y hindi lahat sa tao inilaan, kundi ito'y binahagi at ipinagkakaloob lamang ng Diyos yung panawagang ito sa lahat ng nagsuko ng buhay sa Kanya. Amen. At kasama ka ron. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka ron. Amen. Ayan na, inyo kasama ka ron. Kaya may mga tao na talagang kahit na anong galing, no? Hindi sila lubos na maunawaan. Gaya nga nabanggit natin kanina, kahit mismo ang Panginoong Yesus, nung nagkatawang tao siya, ay hindi siya naintindihan o lagi nami-misunderstood ang kanyang mga ginagawa. Dahil may mga tao nakapaligid sa atin, lalo sa kapanahunan natin, na hindi tayo lubos na nauunawaan. Kaya sa pagkakataong ito, sa ikawalong linggo ng paglalakbay natin sa series ng Mission Hearted, ay may pinamagatan tayong may panawagan ng Diyos. Handa ka ba? Sabi mo sa tabi mo, handa ka ba?
Ayan. May panawagan ng Diyos. Handa ka ba? Pero mahabang verse po ito. Sino nakapagbasa ng Book of Acts? O ng aklat ng mga gawa? Kasi napakalaga na nababasa nyo rin sa bahay ito. Dahil pagdating po dito, hindi natin mababasa ito ng lahat kasi medyo limitado yung ating oras. Pero mababahagi ito sa biyaya at gabay ng Banal na Espiritu ng Panginoon para maunawaan natin ang sinasabi ng Diyos mula sa chapter 21 hanggang chapter 22. Nung binabasa nga po namin ito, inaabot kami ng halos 2 oras. No? Kaya sana encourage namin sa inyo na mabasa po ninyo lahat ng ating ibinabahagi sa iglesia pong ito pag dumadating po ang ating gawain ng Panginoon. So yan po ang title natin. May panawagan ng Diyos, handa ka ba? So salamat sa Panginoon na mga naging handa sa panawagan. At ang panalangin natin, maging bahagi tayo sa ganitong klaseng ministeryo ng Diyos at patuloy siyang maparangalan at mapapurihan dahil ito naman talaga ang nararapat. Ang tayo makapagbigay ng papuri sa Diyos. Hayaan natin na ang Banal na Espiritu ang patuloy na gumalaw at patuloy na magbigay sa atin ng karunungan patungkol sa mga bagay na ito. Sa chapter 21, makikita niyo po dyan from verse 1 up to 17, so makikita natin isang kwento dyan ng paglalakbay ni Paul. No? At sa paglalakbay ni Paul na yan, makikita natin kung paano siya laging sumasakay ng mga barko para makarating sa kanyang tutunguhan. Walang iba kundi yung Jerusalem na nabanggit sa mga unang talata na nabasa natin. Kaya dyan sa chapter 21 na yan, verse 1 hanggang 17, meron tayong points na pagtutuunan natin ng pansin na ang sabing ganon, maging handa sa panawagan. Sino na handa sa panawagan? Hindi handa sa paluwagan, ha? Baka alam nyo, maging handa sa panawagan. Lahat tayo dapat maging handa. Hindi ito nililimitahan ng edad. No, baka sabihin ng iba kasi may edad na ako. Parang malayo na ako, hindi ko na kayang lakbayin ang nilalakbay ng isang kabataan. Hindi po. Kasi ang Banal na Espiritu, ang sabi ng nangako siya para sa lahat nang tumanggap sa Kanya. Lahat na nagsuko sa Kanya hanggang sa kapanahonan natin, magiging instrumento tayo ng Diyos sa Kanyang dakilang kalooban. Kaya nga, ang title natin ay May Panawagan ng Diyos. Handa ka ba? Kaya unang-una natin makikita sa chapter 21 verse 1 hanggang 17, maging handa sa panawagan. Alam niyo po ba si Paul, sa kanyang paglalakbay, pwede naman niyang diretsuhin doon sa kanyang pinanggalingan hanggang Jerusalem. Kung nabasa niyo po yung Book of Acts, bakit nag-terminal na parang nag-terminal lagi siya? Isa sa ministry ni Paul, sa paglalakbay na to, ay palakasin lagi ang mga disipulo o mga Kristiyano sa kanyang dinadaungan. Amen. Bago siya nakarating sa kanyang patutunguhan, marami siyang dinaanan. Pero makikita sa Book of Acts, ang galing ng Diyos. No? Hindi naiinip si Paul sa kanyang ginagawa sa paglilingkod sa Diyos. Maraming Kristiyano ngayon, maraming nang naiinip. Alam niyo yun? Si Paul, nung bumibiyaya, sabi gano'n sa verse 1 hanggang verse 2, after 9 magpaalam sa kanila, bumiyay kami sakay ng barko papuntang Kos. Nung sumunod na araw, nakarating kami sa Rhodes. At galing doon, tumuloy kami sa Patara. Na makakita kami doon ng barko papuntang Punisea, sumakay na kami at bumiyay ulit. Tingnan niyo po ang ginagawa ni Paul. Pwede naman, di ba? Isang sakay lang. Pero bakit maraming istasyon ang ganyang ginagawa? Dahil isa ito sa mga plano at kalooban ng Diyos. Kasi kailangan ni Paul magpaalam sa mga taga-Ephesian. Yung mga church, yung mga manggagawa, mga leaders sa Ephesian, kailangan niya magpaalam na mas maayos. Na hindi pagpapaalam kung saan lalayo sa Diyos. Marami sa panahon natin nagpaalam, lumayo sa Diyos. Napansin niyo po, maraming Kristiyano sa kapanahonan natin kahit sa mga nakaraang panahon,
Ang iba wala na sa ministeryo, wala na rin sa Panginoon. Pero naniniwala tayo isang araw muli silang ibabalik ng Diyos. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat sa paglalakbay natin walang tigil. Kahit maraming stopover, dapat nagpapatuloy ang buhay natin bilang isang Kristiyano. At kailangan natin sumunod sa panawagan ng Diyos. Kaya nung nagpaalam si Paul sa mga kapatid sa Ephesians, hindi niya pinapakita o hindi niya sinasabing manlalamig yung panampalataya niya. Kundi isa sa mga nang ginagawa ni Paul, pinapalakas niya lagi ang mga disciples, leaders ng church, mga mananampalataya sa Ephesians. Kaya dapat sa kapanahunan natin as a Christian, as a leader, life group leader, dapat nagpapalakas tayo ng mga mananampalataya sa Diyos. Amen. Hindi natin iiwan yung mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Dahil darating ang araw, lahat tayo ay magsusulit sa Diyos. Kahit ang mga magulang na nakakilala sa Panginoon, dapat pinapakita natin, pinagpapatuloy natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Si Paul, ganito ang kanyang attitude nung tawagin siya ng Panginoon. Kaya pag sa mga ganung biyahe, patuloy si Paul na laging parang alam mo yun, alam niyo yung si Paul, ayaw niya nung unang barko. Minsan may mga sinasakyan siya. At kapag binasa mo yung scriptures, makikita mo parang may mga nasakyan sila na parang ang bagal ng takbo. Parang sa lugar natin, di ba? Minsan pupunta ka sa isang lugar, tapos ang bagal ng jeep, no? Daming terminal na hihintuan, intersection, baka makalain sa pupuntahan mo, parang late ka na, no? Parang nakakaramdam ka ng pagkainis, pero si Paul hindi. Kahit ganun kabagal, may mga wisdom at karunungan ng Diyos na ibinibigay sa kanya. No, mula sa kanyang mga emosyon na naranasan, hindi siya naiinis, hindi siya nagkakaroon ng masamang anumang bagay sa kanyang puso, kundi binibigyan sila ng pagkaunawa ng Diyos. Kaya ang ginagawa nila, Paul, lilipat ng ibang barko para makarating agad sa pupuntahan nila. No? Kaya sabi ng scriptures, di ba? Sa binasa natin, nakarating kami sa lugar kung saan nakita namin ang Cyprus. Tapos bumiyahe kami papuntang south sa Syria. Tumigil kami sa Tyre para ibaba ang mga karga ng barko. At isa pa sa makikita ni sa talatang ito, sa verse 4, hinanap namin ang mga disciple doon. Tapos, 1 week kami nag-stay sa kanila. Alam niyo, parang nag-camp si Paul 1 week. Kaya yung camp, napakahalaga niyan. Isa sa mga training yan ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa kapanahonan natin. Kaya yung ina-announce na Camp Ipon ay impisahan nyo na. 1 linggo nag-stay si Paul. Hinanap niya mga disciples. Hindi siya naghanap ng mga taong hindi mapapalakas ang kanyang pananampalataya. Isa rin po kasi sa parte ng buhay ng isang Kristiyano kapag lagi kang may ka-fellowship na Christian. Kasi po, kapag ka may ka-fellowship kang isang Christian, alam mo ang pangako ng Diyos, saan man may dalawa, patungkol sa pangalan ng Panginoong Yesus, naroon siya. Kaya kung ikaw ay makikipag-fellowship, lalo sa kapanahonan natin, dapat mas marami ang mananampalataya sa Diyos. Amen. Kasi sabi ni Paul, hinanap niya mga disciple doon at 1 week sila nag-stay. Pero nung kailangan na kaming umalis, magpaalam kami, nagpatuloy kami sa biyahe, inatid kami nila sa tabing dagat, kasama ang asawa at anak nila. Hindi mo kasama mga Kristiyanong anak at tatay. At ang nakalulugod sa harapan ng Panginoon, lumuhod kami doon at nag-pray. Isa sa pinaka-ministeryo sa puso ni Pablo, natuturuan ang mga Kristiyano papaano manalangin. Kahit iiwas sila ng pansamantala ng naging leader nila sa pananampalataya, may pananampalatayang maiiwan at magiging matatag sa kanilang puso at hindi mawawala ang laging manalangin sa Diyos. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano,
Ito ang kagandahang kila Paul. Laging naghahanap ng ka-fellowship. Maraming Kristiyano ngayon, pinupunta na sa bahay, hindi pa nakikipag-fellowship. Alam niyo yon? Nagpapagal na ang mga lingkod ng Diyos na i-follow up, i-guide ang mga ito, pero marami pa rin mga Kristiyano na nagsasabi, hindi pa rin nila nauunawaan yung pakikipag-fellowship. Kaya si Paul, ganito na lang, magmahal. No? Talagang nababantayan niya yung mga church leader ng Ephesian, yung mga disciples, yung mga miyembro, lagi pinapaalala ni Pablo na huwag nilang pababayaan yung mga taong ito. Dahil isa ito sa nakapagbibigay ng papuri sa Diyos. Alam niyo po ba kapag ka nagpe-fellowship ang mga anak ng Diyos, unang napaparangalan ay ang Diyos. Kaya sa mga nanay, salamat sa gawain lagi nilang ginagawa sa iglesyang ito. At meron din mga katatayan na gagawin. Ipag-pray nyo lang po. So ito ang kasaysayan o kwento sa aklat ng mga gawa mula 1 hanggang 17. No? Marami pa tayong makukuhang kwento dito. At ngayon dito makikita rin natin ang sabi ng scriptures, no, yung binasa natin mula sa chapter 1 hanggang verse 6, ito yung senaryo na kung saan si Pablo ay dumadaong at nakikipag-fellowship sa mga lingkod ng Panginoon. At sa verse 7, makikita natin ang mga talatang ito. Ang sabing ganon, ayan, tingnan natin. Nagpatuloy ang biyahe namin mula sa Tyre papuntang Ptolemais. Binati namin ang mga disciples doon at nag-stay kami sa kanila ng isang araw. No? Isang araw sila sa Ptolemais at doon binisita ang mga mananampalataya. No, talagang si Paul, nandun yung kanyang puso na talagang bisitahin ang mga lingkod ng Diyos. Pinapaalala, no, na sa panahon nila, na kahit na mga pagsubok, alam niyo po ba yon? Nung makaranas si Pablo ng mga pagsubok sa buhay, siya ay hindi napigilan ng pagbibiyahe, ng pagmimisyon para sa kapurihan at karangalan ng Diyos. So, dito makikita po natin yung mula sa verse 7, nagtuloy naman siya sa biyahe. At pagdating niya sa verse 8, nung sumunod na araw, umalis kami at nakad kami sa Caesarea. Pagdating namin doon, nag-stay kami sa bahay ni Philip. Si Philip, kilala niyo po pa si Philip? Baka nakikilala niyo yung binibili. O si Philemon. So dahil nagbabasa tayo ng Bible, si Philip, isa ito sa mga pinili ng Diyos nung panahon na kailangan mga laga ng mga tao sa panahon nila Peter na nangangaral para patuloy na mapangalagaan yung kanilang pagbabahagi ng mabuting balita. Si Philip, ang unang ministeryo niya ay ang pagbibigay ng tinapay. Nung mababasa natin yan sa aklat ng mga gawa, sa chapter 6, verse 5. Kung inyo pong titingnan, doon nyo po makikita yon na si Philip ay tinawag. Binata pa si Philip sa kalalagayang ito. No, na talagang isa siya naging instrumento ng Diyos, puspos ng banal na Espiritu ng Diyos at naging instrumento para magbahagi ng mabuting ng pagkain ng mga panahon na yon. Kaya si Philip ay isa sa naging lingkod, naging instrumento ng Panginoon sa mga naging katuwang para sa gawain ng Diyos. At ang sabing ganon, sa verse 9, nagkaroon siya ng pamilya, 4 ang anak niyang babae, no, mga walang asawa, at isa sila sa mga naging instrumento na pinoproklama yung mensahe ng Diyos. Ang sabi ng Scripture, ilang araw na rin kami nandoon at dumating ang isang propeta. Ito yung isang propeta na kinikwento ni Luke sa isang kalalagayan na si Paul. Nung bumisita sa isang church ng Ephesian, may na-encounter sila mga tao. Na sabi sa kanya ni Paul, huwag ka nang tumuloy sa Jerusalem. Bakit po? Dahil nanganganib ang buhay ni Paul.
Pero dahil sa kanyang panawagan, dahil sa dakilang panawagan ng Diyos, hindi niya yon isinaksak sa isipan niya na para matakot. At sa panahon natin, maraming Kristiyano, kapag ka inassign o binigyan ng ministeryo, matagal na sa pananampalataya sa Diyos, ay parang hindi pa niya rin kaya magbahagi ng mabuting balita. Kapag may mga panganib sa kanyang buhay, minsan ang isang Kristiyano, lalo sa panahon po natin ngayon, nanlalamig na kanilang pananampalataya sa Diyos. Si Paul, kahit marami ng mga tao na nagsasabi sa kanya na huwag ka na pumunta sa Jerusalem, kasi alam niyo po ba sa Jerusalem, yung kanyang pupuntahan ay napakadelikado para sa buhay ni Paul. Isang pagpapatunay na sa mga taong nakakausap ni Paul ay binibigyan siya ng babala na wag nang tutuloy sa Jerusalem dahil napakadelikado yon sa kanyang buhay. Pero ang puso ni Paul handa sa panawagan ng Diyos, lalo tigit sa mga Hudyo na merong mga doktrina, no? Yung mga tinatawag niya Judaizer, no? Ito yung mga Hudyo na nabubuhay ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Isa ito sa ipinoproklama ng mga Hudyo dahil ang dala-dala ni Pablo, ang mabuting balita ay yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang kaligtasan ng isang tao ay wala na sa kautusan sa kapanahonan nila, kundi nasa buhay na ng ating Panginoong Hesus. Kaya nagkatawang tao ang Panginoong Hesus para wasakin ang anumang bagay na hindi kayang magawa ng tao para sa kanyang kaligtasan. Kaya ang Panginoong Hesus na mismo ang gumawa at ito ang pinoproklama ni Paul para sa isang tao na ang kaligtasan ay wala na sa batas ng kanilang kultura. At isa yun sa mga bagay na laging itinutuligsa kay Pablo. At mamaya makikita po natin yan sa dulo ng ating mga mababasa, no? Kaya itong sa mga Hudyo na to, yung mga Judaism na to, ito yung mga taong nabubuhay pa rin ayon doon sa kautusan ni Moses. No, lagi nila sinasabi na dapat matupad, dapat makasunod sa kalooban ng kautusan ni Moses. Dapat sundin lahat ng batas ni Moses. Pero ipinoproklama si Pablo, isang Hudyo. Diba? Isang Hudyo si Pablo at makikita natin sa aklat na to, talagang hindi siya nagreklamo na yung ginagawa sa kanya ng kapwa niya Hudyo. Kasi sinasabi niya na siya nga isang Hudyo mula sa lahi ni Benjamin, sumusunod siya sa batas at mga kautusan ni Moses. Pero makikita natin na si Pablo, mula lang siya ay makakilala sa Diyos, ay ipinagpatuloy kung ano ang mensahe at kalooban ng Panginoon. So kaya makita natin yan sa buhay ni Felipe. Si Felipe isang evangelist, may 4 na anak ang kwento ng scriptures at naging instrumento sila. At sa verse 10, ilang araw rin kami nandoon at dumating isang propeta. Ito pa isang propeta na nagpakilala, no? Isang propeta galing sa Judea, no? Ang pangalan niya Agabus, no? Isang propeta na ibig sabihin ng isang propeta, kapag sinabi nito sa iyo o sa akin, ay may kapangyarihan galing sa Diyos, no? Kaya sa panahon natin, Biblia ang ating tinitignan. Kapag sinabi ng Biblia sa iyo, binabasa mo, totoo yan. Dahil salita ng Diyos yan. Kaya si Agabus, isang propeta, sabi ng verse 11, pinuntahan niya kami tapos kinuha niya yung belt ni Paul. So yung belt, yung kanyang pantali sa baywang. At tinali niya ang sarili niyang mga paa at kamay. Sabi niya, ito ang sinasabi ng Holy Spirit.
Ganito itatali ng mga Hudyos, ng mga Jews sa Jerusalem ang may-ari ng belt na ito. Sino ba may-ari ng belt? Si Paul, di ba? Si Paul ang may-ari ng belt. Tapos ipinakita sa kanya yung pagtayo ng kamay, simbolo ito na makakaranas si Paul ng mga hindi magagandang bagay sa kanyang buhay pagdating niya sa Jerusalem. Ganito itatali ng mga Jews sa Jerusalem ang may-ari ng belt niya at pagkatapos ibibigay siya sa mga Gentiles. Ganito rin yung buhay, hindi na ba inabot ng Panginoong Yesus nung siya'y nagkatawang tao? Hindi rin siya maunawaan at maintindihan ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Pero isa lang ang dala sa puso ni Paul at ng Panginoong Hesus na siya nagkatawang tao, ang sundin ang panawagan ng Diyos na kanilang dapat gampanan. May bantang panganib kay Paul, pero wala siyang takot. Kung ikaw kaya, kinuha yung belt mo, tapos itinali. Pero wala na nga ngayon. Pero sa Kristiyano, alam nyo, konting ikahus lang, ayaw na. Pag kami naranasan lang na hindi mabuti sa kanyang buhay pananampalataya, aayaw na, natatakot na. Pero si Paul hindi. Wala siyang takot kahit anong mangyari sa kanyang buhay. Dahil alam niya, inihanda siya ng Diyos sa isang dakilang panawagan. Kaya kung alam natin na tayo ay inihanda ng Diyos sa dakilang panawagan, kapatid, hanggang pumuti ang mga buhok natin, wala pa ang Panginoon, dapat matatag ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaya iwan man natin yung mga bagong susunod na mga henerasyon na maipunla o maitanim sa kanila yung matibay na relasyon patungkol sa Panginoong Yesus. Kaya sabi ng verse 12, na maning namin ito, kinausap namin kami ng iba pang nandoon at wag nang tumuloy si Paul sa Jerusalem. So, inayunan pa ng ibang mga leaders, ng mga Christian, yung sinabi ni Agabus, sa verse 12. Pero sagot ni Paul, ano yung sagot ni Paul sa verse 13? Pero sumagot siya, anong ginagawa ninyo? Bakit kayo umiiyak? Sinasaktan ninyo ang kalooban ko. Naka-ready ako, hindi lang para makulong sa Jerusalem, kundi kahit mamatay para sa Panginoong Yesus. Meron pa kaya ngayon yan? Sa panahon natin, na maglilingkod sa Diyos, nauunawaan ng panawagan ng Panginoon na kahit na anong mangyari, kahit kamatayang pisikal, handa siyang sumunod sa Panginoon. Bakit po? Kasi talaga yung bit-bit ni Paul, alam nyo, yung buhay na walang hanggan yung buhay na magmuli ang kanyang daladala sa kanyang puso. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito ang kanyang nakikita araw-araw. Kaya wala siyang takot mamatay physically. Kasi yung buhay spiritual niya, mabubuhay. Amen. Nawa, ganito rin na maging panalangin natin. Hindi tayo mangangamba o matatakot, lalo't kung alam natin ang kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. Pero matakot tayo kung hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa natin. Tiyak, may panganib. Amen. Kasi alam niyo po ba, si Paul, isa sa mga naging testimony sa pagkamatay ni Stephen. Alam niyo yan? Si Stephen, isang unang-unang Christian naging martyr dahil sa salvation o sa gospel ng Panginoon. Sa buhay na walang hanggan na kanyang narinig, na kanyang natanggap, isa si Paul. Dalawa ng kanyang mga mata kung paano niya tinistiguhan ang pagkamatay ng isang Kristiyano nung si Pablo ay hindi pa Kristiyano. Kaya nung mamatay si Stephen, kitang-kita ito talaga ni Paul. Kaya nung makita ni Pablo yung mga ganong pangyayari, parang nung makakilala siya sa Panginoon, parang ito na rin ang gusto niya maganap sa buhay niya. Ang mamatay ng nasa kalooban ng Diyos. Kasi di ba makita niyo si Stephen, nung mamatay siya, nung binabato siya, anong ginawa niya? Tumayo, di po ba? At nagpasalamat sa Diyos. At ang sabi pa ni Stephen, patawarin niyo po sila sa kanilang mga ginagawa.
Kaya no marinig ni Paul ang ganitong mga mensahe sa propeta, sa mga leader ng church, sa mga mananampalataya sa Ephesians, sabi ng ganong ginatungan pa nila na huwag ka na pumunta sa Jerusalem dahil may nagbabantang panganib sa iyo doon. Pero napakalinaw ng sagot ni Pablo. Ready na siya. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Baka hindi pa ready. Araw-araw, sana ready po tayo. No? Hindi lang tayo ready, dapat paglinggo lang. Kundi pagbukas ng mga mata natin mula sa banig ng higaan, dapat ready tayo. Si Pablo, yun ang kanyang buhay. Yun ang kanyang puso. Alam niya may panganib sa kanyang buhay. Tayo rin. Alam natin yan. Laging may panganib sa buhay natin hanggat nasa mundo pa tayo. Kasi dito, tayo laging ginugulo ng kaaway. Ginugulo ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Pero tandaan natin, nawa maging panalangin natin yun sa puso natin, kagaya ng sinabi ng ni Pablo. Naka-ready ako, hindi lang para makulong sa Jerusalem, kundi kahit mamatay para sa Panginoong Yesus. Kaya sa verse 14, hindi namin siya mapilit, kaya hinayaan na rin namin siya mangyari na salang kalooban ng Panginoon, sabi namin. Ito talaga ang isang napakagandang mensahe, na talagang lagi natin isa sa alang-alang na ang kalooban ng Diyos ang laging maganap sa buhay po natin. Kaya si Paul, alam niya na may magaganap sa kanyang buhay. Hindi niya ahayaan na masira yung kalooban ng Diyos para sa kanya, no? Kaya kitang-kita ni Paul yung nangyayari sa mga lingkod ng Diyos, at isa sa unang pinakita sa kanya ng Panginoon, ayun nga yung pagkamatay ni Stephen, no? Nung panahon na yon. At nung mangyari yon, doon nagkahiwa-walay ang Kristiyano, no? Doon nagtakbuhan ang ibang Kristiyano sa mga kalapit lugar ng Jerusalem. Kaya sa bawat barko na binababaan ni Paul, alam niya may mga Kristiyano doon, kaya isa yun sa mga hinahanap niya, miniministeryo niya para palakasin at patagin ang pananampalataya at mabisita ang kanilang mga buhay bilang mga Kristiyano. Parang sa panahon natin, di ba? Minsan ang pastor natin, mga leaders ng church, o mga life group leaders, pagod na, pero meron pa rin kakayanan na bisitahin ang mga anak ng Diyos. Bakit? Isa po yung kasi sa nailalagay. At darating din ang panahon, ikaw at ako, kayong mga kabataan, magiging instrumento kayo ng Panginoon. At darating din ang panahon, hanggat wala pa ang Panginoon, makakabisita rin kayo sa mga life group member ninyo kung saan ito'y titipunin ng Diyos para sa inyong pangangalaga sa tulong at banal ng Espiritu ng Panginoon. Kaya makikita natin sa talatang ito mula sa verse 1 hanggang 17 kung tama ba o mali yung mga sinasabi nila ni Paul, no? Kasi kung papansinin mo, wala sa kapanahonan natin, kapag alam mong merong mabigat na suliranin, parang iniisip ng iba, hindi kalooban ng Diyos yan. Yan ang nangyari sa'yo. Pero kung Kristiyano ka, malalim ang relasyon mo sa Panginoon, anuman ang maganap sa buhay mo ngayon, meron man o wala, may sakit karamdaman, may pagbabantaman, kung ikaw ay lagi nasa Panginoon, alam mo lahat ng ginagawa mo kalooban ng Diyos. Amen. Pero kung ang buhay ng Kristiyano, pawendang-wendang, yun ang malalagay sa isipan niya. Hindi kalooban ng sister sa iyo ng Panginoon yan. Hindi kalooban sa iyo, brother, ng Panginoon sa iyo nangyari yan. May mga ganong haka-haka. Pero kay Paul, napakaliwanag, no? Napakaliwanag sa kanya na yung mga bagay na nagaganap sa kanya, kahit kamatayan, kahit pagkabilanggo, kahit paggugulpi, o ano man maganap sa kanyang buhay, alam niya, lahat ng yon kalooban ng Diyos.
Kasi yung plano ng Panginoon dapat makita at maunawaan ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Amen. Kaya bilang isang Kristiyano sa panahon natin, dapat handa tayo. No? Handa tayo doon sa mga bagay. Alam niyo po ba na kahit na ang banal na espiritu, no? Ang sabi nga, no, pinagbawalan ng banal, tandaan natin na si apostol ay isang tao lang din, no, na nasasaktan. Hindi siya robot na handang suungin ang lahat ng panganib. Pero alam natin sa kanyang paglilingkod sa loob ng 20 taon sa kanilang kapanahunan, handang-handa lagi si Paul na gawin ang kalooban ng Diyos. No, kasi yung patotoo, makikita natin ito nung siya'y tawagin ng Diyos mula sa dakilang panawagan ng Panginoon. Amen. Di ba, nung tawagin siya ng Panginoon mula doon sa daang Damascus, ipinakita sa kanya ng Diyos kung ano ang kanyang kahihinatnan. Na hindi maunawaan sa panahon ngayon ni Paul sa kanyang paglalakbay, kaya't maraming umahadlang sa kalooban ng Panginoon. Misang ganyan sa panahon natin. Hinahadlangan ng maraming tao nakapaligid sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Pero ang mahalaga, magpapatuloy tayo kung ano ang mensaheng ipinapakita sa atin ng Panginoon. Kaya si Paul, alam niya na malinis ang kanyang konsensya. Na kahit sinabi sa kanya ang ganong klaseng bagay, kasi totoo yan kapag kami mga bagay ka narinig, ang isipin na marami, palagay ko nagkamali ka. Palagay ko may nagawa kang hindi tama. Kaya nangyari sa iyo mga bagay na yan. Pero si Paul, malinaw ang kanyang isip at puso na malinis ang kanyang konsensya sa harapan ng Panginoon. Kaya wala siyang takot na maging isang instrumento ng Panginoon, maging patotoo sa Jerusalem at sa mga lugar na kung saan kaya dadalhin siya ng Panginoon, kung saan mapapapurihan ng Diyos. Kahit saklat sa mga taga-Roma, no, makikita natin na si Pablo talaga ay maraming patotoo sa mga taga-Roma. At tandaan natin, sinabi ng Panginoon sa aklat ng 9, o sa Gawa, chapter 15 hanggang 16, no? Yung panawagan ng Diyos bago siya nagmisyon. Yung divine revelation, no, yung divine calling kay Paul nung siya papuntang Damascus, no? Sabi ng verse 15 at 16 ng Book of Acts chapter 9. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka kasi siya ang pinili ko para mag-serve sa akin. Ipapakilala niya ang pangalan ko sa mga Gentiles, sa mga hari at mga tao sa Israel. Ako mismo ang magpapakita sa kanya kung paano siya maghihirap para sa akin. So, ibig sabihin, ang buhay Kristiyano ay hindi masayang tunay. Nung araw, usong-uso yan, kantang yan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ganun yun. Pero dito sa Bible, ipinakita, tandaan po natin, kapag may mga paghihirap na naglilingkod ka sa Diyos, kapatid, tama ang tinutungtungan ng iyong pananampalataya. Tama ang nakilala mong Diyos. Pero kung walang mga pagsubok, pwede mong tignan ang iyong pananampalataya sa iyong buhay. Kasi si Pablo, bago magministeryo, inutusan ng Panginoon si Ananias na puntahan si Pablo kung saan hindi siya makakita dahil tinawag siya ng Panginoon. Alam natin ang kwentong ito. Amen. Alam natin ang kwento, ang buhay ni Pablo nung siya itawagin ng Panginoon. Nabulag, hindi narinig ng mga kasama niya ang tinig pero may liwanag na nagaganap at isa yon sa nagpalabo ng paningin ni Pablo. At sa kanyang pakikipag-usap, ang Panginoong Yesus ang kanyang nakausap. At siya ay pinili ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita at si Ananias ang isa sa mga naging instrumento ng Panginoon
para muling manumbalik ang kanyang paningin. Kaya kapatid, kapag may mga bagay na malabo pa sa pananampalataya natin, nariyan ang life group leader, nariyan ang mga lingkod ng Diyos, ang mga pastor, ang mga pastora, na pwedeng umabay sa atin sa mas maliwanag na pananampalataya, na hindi sa kuro-kuro lamang natin makukuha, kundi mas makikita nating totoo ang hinahayag nila sapagkat yon ay mula sa banal na salita ng Panginoon. At yon ang panawagan ng Diyos para sa mga Kristiyanong magbabalik loob sa Diyos. Kaya si Pablo, yun ang kanyang pinaranas sa buhay ni Ananias. Kaya sa verse 15, pagkatapos na mag-stay doon ng ilang araw, nag-ready na kami papunta sa Jerusalem. Pero niyo po, ang layo, ilang araw, nag-stay, ilang araw sila nagpalipat-lipat sa mga barko. At doon sa verse 16, sinamahan kami ng ilang disciples doon sa Caesarea papunta sa bahay ni Nason na taga Cyprus. Doon kami nag-stay sa bahay niya. Isa siya sa mga naunang naging disciples. Pero mo, disciples na naman uli ang nakatunggali, ang nakasama ni Pablo. No? Para magpalakasan ng pananampalataya sa Panginoon. Ito yung mga taong, Christian, na sa panahon na mamatay si Stephen, ay nagkahiwa-hiwalay sila dahil akita natin talagang si Pablo mismo ang unang umusig sa mga Kristiyano sa kapanahonan nila. Kaya ito rin ang mga pinuntahan ni Pablo dahil alam ni Pablo may mga disciples dito ang Panginoon. Kaya unang-una lagi niyang hinahanap ang mga disciples. Doon siya nag-i-stay. Pagdating namin sa Jerusalem, mainit na tinanggap ng mga disciples. Ito na, malapit na sa Jerusalem ang Panginoon, ay ang Pablo sa kanyang paglalakbay. Ito yung maabot ng 3 araw, no? Mula sa Caesarea, talagang ang paglalakbay nananatili sa puso ni Pablo yung mensahe na nais makarating sa Jerusalem. At nung siya'y makarating sa Jerusalem, ang sabing ganon, handang-handa na talaga si Pablo sa muling panawagan ng Diyos para sa kanyang buhay. No? Ito yung simbahan sa Jerusalem na kung saan ay idinadala yung mga kaloob ng mga iglesia. Kumbaga, pinaka-central church ang Jerusalem sa bawat city na pinuntahan ni Pablo sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Nagpapatuloy ang buhay kahit magbuwis ng buhay, no? Handa doon lagi sa panawagan ng Panginoon. Kaya bilang mananampalataya, nawa sa kapanahonan natin, patatagin natin ang mga puso o pananampalataya ng ating mga kapatid sa Panginoon sa isang dakilang panawagan niya. Kung paano nakikita tayo na nagpapatuloy sa panawagan ng Diyos mula sa biyaya at gabay ng Banal na Espiritu, nawa maisulong din natin sa kanilang mga buhay at maituro yung dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos kung saan yung pananampalataya ay iiwan sa kanila na si Kristo lang ang kanilang tagapagligtas sa kanilang buhay. Kaya bilang Kristiyano, ngayon, handa ka na ba sa panawagan ng Panginoon? Pangalawa, kung ikaw ay handa na sa panawagan ng Diyos, maging matatag sa panawagan ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, dapat maging matatag. Alam niyo po ba, dito sa pangalawang ito, mula sa verse 18 hanggang verse 26 ng Book of Acts, verse 21, ito'y senaryo na kung saan pinagtatalunan. Alam niyo po kasi si Pablo, ang dala po niya lagi ay kaligtasan ng tao. Ang dala niya lagi ay yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang mga Hudyo, ang mga Israelita naman, ang kanilang laging dala-dala ay ang batas ni Moses. Kaya kahit nagalit sila kay Pablo. Pero niyo po ba si Pablo isang taong napakatalino? Si Pablo ay isang taong hindi pipitsuging tao. Mataas ang kanyang pinagmulan. At isa siyang Hudyo, isa siyang Grego, at alam niya kung anong batas ni Paul. Pero mula nung makilala niya sa Jesus,
nagkaroon ng bagong transition sa kanyang buhay. Nagkaroon ng na-convert siya bilang isang Kristiyanong totoo na may pagkakilala sa Diyos. Kasi dati ang buhay ni Pablo, nabubuhay din siya sa batas ni Moses. Kaya ang dala-dala ni Pablo sa kanyang pagmimisyon, hindi ang kultura na ng mga Hudyo. At hindi naman niya inaalis iyon sa kanyang mga kalahi. Kundi pinapakita lang ni Pablo kung ano ang makatutulong at makakapagbigay ng tunay na kaligtasan sa buhay ng tao. Kay Kristo ang tunay na kaligtasan, wala sa pagsunod sa batas. Parang sa panahon natin, maraming grupo, sinasabi nila, nasa relihiyon, pare-pareho lang yan. Maliligtas. Iisa lang yan. Pero sa ibang relihiyon, nakatutok ang maraming tao. Hindi nakatutok kung ano ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa verse 18, kinabukasan, sumama sa amin si Paul para makita si James. Nandun din ang lahat ng leaders ng church. Verse 19, binati sila ni Paul, tapos ni-report niya sa kanila lahat ng ginawa ng Diyos sa mga Gentiles dahil sa ministry niya. So kinikwento ni Paul, lahat na nangyayari sa kanyang buhay bilang isang lingkod ng Diyos. Kung ano ang kilos ng Panginoon sa mga taong kanyang pinupuntahan. Nawa may ganito rin tayong kwento sa buhay natin sa kapanahonan natin. Papaano kumikilos ang Panginoon sa ating pong mga buhay. At papaano tayo magiging instrumento ng Panginoon sa isang ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon. Ito ang buhay ni Paul. Sa verse 21, may nagsabi sa kanila, tinuruan mo raw sila yung mga Jews na mamuhay kasama ng mga Gentiles at talikuran ang law ni Moses. Itinuro mo rin daw na huwag nilang ipap-circumcise ang mga anak nila at huwag nila sundin ang mga tradisyon natin. Ano ang gagawin natin ngayon? Siguradong malalaman lang, nandito ka na. Ito yung sinasabi ng mga Hudyo kay Paul. Pero hindi kasi alam ng ibang Hudyo na si Paul ay Hudyo. Para sa panahon natin, maraming Kristiyano, hindi ka kilalang Kristiyano. Di ba? Makikilala ka lang ng Kristiyano kapag ka naipakita ang kabutihan ng Panginoon. Katulad kahapon, makikilala mo isang tao kapag ka hindi Christian. Di ba? Kasi kumulimlim, umulan. Sabi niya, huwag naman umulan. Sabi ko, gano'n sigurado. Kasi, pag ganyan pa, umulan yan. Ay, hindi. Kilala ko sa taas eh. So makikita mo, kapag ka may relasyon sa Diyos, walang pangalang itaas. Diba? Alam mong ikaw ay isang Kristiyano, sasabihin mo agad, kalooban ng Diyos, kalooban ng Panginoong Yesus. Eh may mga tao, ay hindi, kilala na ako sa taas eh. Alam niyo ibig sabihin? Dati ganun din tayo, di ba? Magsalita, ay nananalangin naman ako sa taas eh. Alam niyo yung ginagawa ko. Hindi mo na ako masamang tao, alam na nasa taas yun. Pero kung may relasyon ka sa Diyos, sa anak ng Diyos, ng Ama, sabihin mo lagi, alam ng Panginoong Yesus yung ating buhay. Amen. So ito yung senaryo sa buhay ni Pablo. Laging sinasabi ng mga Hudyo sa kanila, tinuturuan mo daw sila na wag nang sumunod. Gawin mo itong, at kaya pagdating sa verse 23, tinuruan si Pablo. No, akala kasi nila, si Pablo ay hindi isang tunay na Hudyo at hindi isang, tawag nito, yung Nazarene, no? Sabing ganon, gawin mo itong sasabihin namin, may 4 na lalaki dito may panata. Akala ng makausap ni Pablo, hindi siya panata. Alin si Pablo? Panata rin si Pablo. Sumama ka sa kanila at gawin mo yung spiritual na paglilinis. Bayaran mo ang dapat nilang bayaran para makapagpakalbo sila. Dahil dito, nalaman ng lahat na hindi totoo ang mga nanilambaya tungkol sa iyo. At ikaw mismo ay sumusunod sa law ni Moses. Tungkol naman sa mga Gentiles, naging disciples, nagpadala na kami ng letter para sabihin sa kanila na umiwas sa mga pagkain na inoffer sa Diyos-Diyosan. Huwag kakain ng dugo, anumang hayop na binigti, dapat din silang umiwas
sa mga mahalay na gawain. Yung pangapagkain, ipinakita na rin ito ng Diyos kay Peter. Amen. So lahat ng pagkain, sabi ng Panginoon, pwede nang kainin nang may pasalamat. Pero yung mabuhay sa kahalayan, ito yung dapat na iwasan ng lahat ng tao. Dahil ito ang pinakaayaw ng Diyos sa isang Kristiyano na namubuhay sa kahalayan. Alam natin kung ano ibig sabihin ng mga talatang ito. Yung mga inoffer sa Diyos-Diyosan, may mga panahon pa yan sa panahon po natin ganyan. Pwede mo rin siyang kainin yun, joke lang. Pero, siyempre, kung ikaw ay Kristiyano, para hindi ma-open, pag-pray mo sa Panginoon. Pero kung ikaw mismo gagawa na mag-o-offer, tapos Christian ka na, aayon ka pa sa ganong klaseng kultura, hindi iyon makabubuti sa Diyos. Kasi alam mo na, yung tamang pagsamba at pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Kaya nireport ni Pablo ang lahat nung siya makarating sa Jerusalem. No? Dami niyang nireport. Talagang ikiniwento niya ang lahat na nangyari sa kanya at sinabi nila lahat ng istorya sa mga pinagdadaanan nila. No? Mula sa Roma, sa mga taga-Galacia, talagang ipinakita. No? At doon niya nabanggit natin kanina yung pagsunod. No? Isa sa mga unang sumunod sa kalooban ng Panginoon ay ang kapatid na Stephen. No? Nagdulot ng napakalaking pagkaunawaan, no? Na hindi pagkakaunawaan ng mga Hudyo ng panahon na yon. Dahil nahati ang buhay sa panampalataya at kaligtasang ipinoproklama ni Pablo. Kasi ang mga Gentiles, katulad natin, hindi pwedeng umanib sa mga Hudyo. Dahil tayo ang pinakamarumi at hindi tayo kasama sa pagliligtas at tayo totoo na biyaya at paglang ng Diyos, kaya tayo naligtas dahil kay Kristo na napako sa krus at nabuhay na magmuli sa loob na 3 araw. Kaya yung bitbit ni Pablo ng kaligtasan, ito yung dala-dala rin natin hanggang ngayon at itinuturo ng mga lingkod ng Panginoon. Kung hindi ito ang itinuturo ng mga lingkod ng Diyos sa panahon natin o sa ibang grupo, hindi tama ang panampalatayang ating ginagalawan. Kailangan si Kristo ang sentro, gaya ng inawit natin kanina, na talagang si Kristo lang ang maging sentro ng lahat ng bagay. Kaya pagdating ni Pablo sa Jerusalem, talagang iba ang pananaw ng mga tao sa kanya. Kasi nga, ang pananaw nila, akala nila si Pablo ay hindi isang Hudyo. Pero makikita natin, alam niyo po ba si Pablo, ang kanyang katangian bilang isang Hudyo? Si Pablo ay 13 taon pa lamang nag-aral na sa katuruan ni Gamaliel. Biruin niyo po, 13 taong gulang pa lang siya, estudyante na siya ni Gamaliel. At alam niyo, hindi rin nila alam na si Pablo, isa sa isinama sa 71 appointed na Jewish Supreme Court. Isa si Pablo, kabilang si Pablo sa grupong yun. Kaya hindi nila maunawaan yung sinasabi nila, alam ni Pablo ang lahat. At isa rin sa hindi nila maunawaan, dati si Pablo, isa siya sa member ng Sanhedrin. Isa siya sa mga naglilitis bilang isang Hudyo. Kaya nung mga sa Jerusalem, ang labo ng pananaw ng ibang Hudyo sa kanya na idinidiin, bakit daw inilalayo ni Pablo ang mga Hudyo sa batas ni Moses? At bakit itong mga Hintil ay pilit niyang isinasama sa mga Hudyo? Kasi alam niyo po ba, nung mamatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, natatandaan niyo po, nung mahati ang tabing, mula itaas hanggang baba, ito yung katuparan na wala ng Hudyo o Hintil. Lahat ay may karapatan na sa kaharian ng Diyos. Lahat lang ang tatanggap at magsusuko ng buhay kay Jesus.
Hindi nila maunawaan yon. Akala nila si Pablo ay isang pipitsuging tao lang na pumunta sa Jerusalem at nagbibigay ng bagong mensahe, pero hindi nila alam yung pinagdaanan ni Paul, mismo ang tinig ng Panginoong Yesus ang nangusap sa kanya. Parang sa panahon natin, nababasa na natin ang salita ng Panginoon, ito na ang katuparan ng kalooban ng Diyos, hindi pa magawa ng ibang tao na basahin, at kung mabasa man, minsan hindi sinusunod. Isa yun sa nakalulungkot. Lahat gusto maligtas. Totoo yun, di ba? Sino yung ayaw maligtas? Sabihin nyo sa iba, gusto ba ako sa impyerno? Sabihin nyo, bakit? Ba't mo alam? Diba? Ikaw ba sigurado? Sasabihin sa'yo, bakit ikaw sigurado ka? Na hindi ka sa impyerno mapupunta? At siyempre, sabihin mo, Biblia, ang salita ng Panginoon. Kaya bilang isang Kristiyano, yung ginawa ng Panginoon sa krus, ito yung pinoproklama ni Pablo. Ito yung kanyang dala-dala. Mula nang makakilala sa Panginoon sa Damascus, hindi niya to iniwan. At hindi niya rin initsipera yung batas ng kanilang kultura. Kundi na isentro ni Pablo ang kanyang puso at sa mga taong itinuturuan niya, kay Kristo ang tunay na kaligtasan ng tao. Hanggang sa panahon natin. Wala sarili yon, wala sa ibang tao, kundi kay Jesus lang ang kaligtasan. At isa rin si Pablo, para maging tunay, mapakita na siya ay Hudyo, ipinanganak siya sa Tarsus. Sa bayan ng Cilicia, no? Ordinaryong tao lang din si Pablo. Pero malupit ang kanyang pinagmulan dahil galing din siya sa lahi ni Benjamin. Kaya bilang isang Kristiyano, papaano mo rin ipapakita sa kanila na ikaw ay isang tunay na Kristiyano at sila ay may karapatan din sa kaligtasan ng Panginoon, papaano mo ibabahagi ang mabuting balita ng Panginoon sa kanila? Hanggat hindi nila naririnig ang mabuting balita ng Panginoon at hindi na ipapaliwanag sa kanila, hindi nila maunawaan na may buhay na walang hanggan pala. Nakatali ang isipan ng maraming tao sa kapanahon natin sa material na bagay, sa buhay na ito. Parang mga Hudyo, idinidikdik lagi na hindi mo dapat tinuturo, tinuruan mo daw, ginanito mo daw. Pero si Paul, kalma lang. Walang regret sa puso niya. No, walang hinanakit, walang tampo. Sa panahon natin, maraming Kristiyano, hindi mo na nabigyan ng chichirya, nagtampo na. Alam niyo, pinagpalit yung panampalataya at chichirya. Alam niyo ibig ko sabihin, maraming Kristiyanong ganyan. Ibang klase ang galaw ng Panginoon sa panahon nila Pablo, pero ganun din pa rin ang Diyos sa panahon natin. Hindi siya nagbabago, hindi siya nakakalimot. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, mahal naman Diyos ang pamilya mo. Ikaw ang magiging instrumento ng Panginoon. So makikita rin natin yan, karagdagang kaalaman mula sa Book of Acts chapter 22, sa Philippians chapter 3 verse 5 and 6, yung patungkol sa buhay ni Pablo. Kaya bilang isang mananampalataya, patuloy tayong magtiwala at umasa sa Diyos. At bilang mga mananampalataya, dapat laging manatili sa isipan natin at sa puso natin yung dakilang kalooban ng Diyos, yung kanyang panawagan. Kaya handa ka na ba sa panawagan ng Diyos ngayon? Tandaan natin, laging pinagsasama-sama ng mga Hudyo o kinukumpara ng mga Hudyo sa panahon ni Pablo yung batas ni Moses. Pero sa totoo lang, si Kristo at si Moses, higit si Kristo kay Moses. Hindi nababanggit ng mas maraming Hudyo si Kristo dahil hindi nga nila maunawaan. Yung cross na ginawa ng Panginoon, mas malinaw pa sa kanila yung batas ni Moses. Kaya sa panahon natin,
mas maipaliwanag natin sa gabay at tunay Espiritu ng Panginoon yung cross ng kay Kristo. Tayo ngayon ay kay Kristo naligtas. Hindi sa ating mga gawa, hindi sa mga relihiyon. Wala tayong kakayanan o anumang bagay para maligtas sa isang napakadelikadong kapahamakan. Kaya bilang isang Kristiyano, maging matatag sa panawagan ng Diyos. Amen. Last, sa ikatatlong bahagi natin. Mula sa chapter 21, verse 27 at chapter 22 hanggang verse 29, ito, isang kwento na talagang sa buhay ni Pablo, kitang-kita mo yung kanyang kalalagayan. Kung ikaw ang nadodoon o sa iyo mangyayari ang mga bagay na ito, siguradong pagbalik mo may dala kang tubo o kaya'y gulok. Kasi ibang klase ang naranasan ni Pablo. No, ipagpatuloy ang sinimula ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pagpatuloy mo ang sinimula ng Diyos. Inaresto si Pablo mula sa verse 27, no? Si Pablo, nasa loob pa lamang ng Jerusalem o ng temple ng Jerusalem. Nung siya ay mag-report, nung siya ay gawin ng mga salaysay, nung siya ay kausapin ng mga Hudyo, at naroon sa isang templo na pinakaantingin ng mga disipulo, ito isang banal, na hindi pwede pumasok dito yung mga Gentiles o yung hindi kalahi. Kasi kapag pumasok ang isang hindi Hudyo sa templo ng Jerusalem, dapat siyang patayin. Ganun ang batas nila. Pero sa panahon natin, kung si Kristo ang sentro ng church na tinatayuan natin, kahit sino pwedeng pumasok. Kasi may karapatan sila ng kaligtasan ng Panginoon. Pero kung hindi si Kristo ang sentro ng church at wala ang resurrection, wala ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoon o pagkapako ng krus, huwag ka nang tumungtong. Huwag mo nang dalhin doon ang kaibigan mo. Mas dalhin mo siya kung saan mas makikita niya yung buhay na walang hanggan na matatanggap niya. Kaya si Pablo, nasa templo pa lang, kinaladkad na. Nilabas na. Alam niyo yun sa kwento? Ginulpi. No? Pinagbubugbog si Pablo ng mga Hudyo. Kasi nagtuturo siya ng mali. Isinasama niya yung mga Gentiles sa mga Hudyo. Kaya sa loob pa lamang ng Jerusalem, ng templo ng Jerusalem, kinalakit na si Paul, pinaggugulpi na siya. No? Alam niyo yun? Isa kang Hudyo, tapos hindi alam, no, gugulpihin ka. Parang Kristiyano, bugbog na sa mga ginagawa ng kaaway, pero nakatayo pa rin sa pananampalataya sa Diyos. Di ba? Dapat kahit maraming pagsubok, nakatayo pa rin tayo sa presensya ng Panginoon. Nung binugbog si Paul, inilabas, tapos dumating yung mga sundalo sa kwento. Mula sa chapter 21, kung mababasa nyo yan hanggang chapter 22. Binugbog. Nung makita ng mga sundalo, itinigil ang pagbugbog kay Paul. Yun, nakita lang nila marami sundalo, kaya itinigil ang paggugulpi kay Paul. Pero nung makita nila, nang dinakip na si Paul ng mga sundalo, may kwento si Paul na napakahalaga na dapat din natin maikwento sa panahon natin. Papaano tayo tinawag ng Diyos at nakakilala sa Panginoon, dapat maging kwento rin natin ito sa kapanahon natin, lalo tigit sa pamilya natin, sa asawa, sa mga anak, sa mga nanay at mga tatay. Dapat maikwento rin natin yung kabutihang ginawa ng Panginoong Yesus sa ginawa din ng Panginoon sa buhay ni Paul. Sa verse 27, bago makumpleto ang 7 days, tinakda na para iritual ang mga dumating na Hudyo galing sa Asya. Nakita nila si Paul sa templo, gumawa sila ng gulo. Ang sabing ganon, gumawa ng gulo. Tapos sinunggaban si Paul. Mga taga-Israel, sigaw nila, tulungan ninyo kami. Ito yung taong pumunta sa iba't ibang lugar para turuan ng mga tao laban sa Israel. Baliwalain ang law ni Moses at ang templo na ito, nagsama pa siya na ngayon ng mga Gentiles sa loob ng templo para bastusin ang banal na lugar na ito. Kasi yun po ang kultura nila. Kapag may pumasok na hindi Hudyo,
isang pagbabastos iyon sa kanilang kapanahunan, sa isang santuario nila. Parang Christian din yan eh. Sa buhay natin, tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay, pero kapag gumagawa tayo na mali at inilalagay sa ating mga buhay, templo ito ng Diyos. Ibig sabihin, binabaliwala rin na ibang Kristiyano yung templong itong binili ng Panginoon. Sinasabi rin na parang binabastos natin itong templong ito na sinasabi natin Christian tayo, pero ginagawa din natin na masama at nilalagyan pa ito ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Nakita kasi ng mga Hudyo, nakasama ni Paul sa city si Tropinos na taga-Epesos. Kilala sila nilang sinama siya ni Paul sa loob ng templo. Nagkagulo ang buong city, sinugod ng mga tao si Paul, kinaladkad sa labas ng templo, tapos sinara agad nila ang pinto ng templo. Sinubukan ng mga taong patayin si Paul, pero nakarating sa commander ng Roman soldiers ang riot ng buong Jerusalem. Nagsama ang mga commanders ng mga kapitan at sundalo at pinuntahan agad ang crowd. Nang makita ng mga tao ng commander at ang mga sundalo, tinigil nila ang pagugulpi kay Paul. Pinuntahan ng commander si Paul at inaristo siya at iniutos na ikadena. Buhay ni Paul, no? Talagang napakahirap. Tanong ng commander, sino ang taong ito? Anong ginawa niya? Iba't ibang sigaw ng tao sa crowd. Naguluhan ng commander kasi hindi nila malaman kung alin ang totoo. Kaya inutos nilang dalhin si Paul sa kampo ng sundalo. Sinama nila si Paul hanggang sa hagdanan kasi sobrang gulo ng mga tao kaya binuhat si Paul ng mga sundalo. Verse 36, sinundan pa rin sila ng maraming tao. Patayin siya, sigaw nila. Nung may pasok na si Paul sa kampo, kinausap siya ng commander, pwede ka bang makausap? Tanong niya. So, ganito rin ang senaryo sa buhay ng Panginoong Yesus. Kapag may ganito senaryo sa buhay mo, pilit kang inaaway, pilit kang tinatakot ng kaaway, tumingin ka lang sa kapangyarihan ng krus. Kaya sabi ganon, pwede ba kita makausap? Tanong niya, marunong ka pala magsalita ng Greek, sabi ng commander. So, hindi pala ikaw lalaking taga-Egypt na nagsimula ang revolusyon noong at nag-lead ng 4,000 na mga turista sa desert. Sumagot si Paul, Jew ako, taga-Tarsus. Kilalang city yun ng Cilicia. Please, hayaan mong kausapin ko ang mga tao. Pumayag ang commander sa request niya. Tumayo si Paul sa hagdanan at sumenya sa mga tao para tumahimik. Nang tumahimik sila, kinausap sila sa Hebreo. So, ganun ang kwento ni Paul. Hebreo, doon naunawaan. Nasa Hebreo. Paano mo ngayon ipapakita sa tao na ikaw ay isang tunay na Kristiyano sa kapanahunan mo ngayon? Sa kapanahunan natin ngayon, anong kwento na magpapatunay na ikaw nga ay isang tunay na binago ng Diyos? Na ikaw ay isang tunay na nakakilala sa Panginoon? Na isang tunay na may Kristo sa puso? Anong kwento ang ipapakita mo sa harapan ng mga tao? Dahil sa panahon natin, kapag kami kahinaan kayo, na nakikita ng tao. Amen? Yung kamalian mo, yun na makikita ng tao. Pero tandaan po natin, lagi tayo may proteksyon mula sa Diyos. Lalo tigit ko ang kalooban ng Panginoon at ang mensahe ng Diyos ang ating ikikwento para sa kanila. So verse 1 ng 22, mga kapwa ko Hudyo, hayaan ninyo ipagtanggol ko ang sarili ko, makinig kayo sa explanation ko sa inyo. Lumayan nilang salita si Paul sa Hebrew, mas lalo silang tumahimik. Sinabi pa nila, alam talaga nila, na si Pablo ay isang Hudyo. Isa akong Hudyo na pinang sa Tarsus sa Cilicia, pero lumaki ako dito sa Jerusalem. At naging estudyante ni Gamaliel, mahigpit kong tinuruan at sundin ang batas utos ng law ng mga ancestors natin. Gaya ninyo, sabi ni Paul, masugid din ako naglilingkod sa Diyos. Pinahirapan ko hanggang mamatay ang mga taong sumusunod sa daan ng Panginoon. Hinuhuli at pinakukulong ko ang mga members nila, mga lalaki at pati mga babae. Alam ng high priest ng buong Hudyo Council na totoo ang sinasabi ko. Binigyan pa nga nila ako ng sulat para sa mga Jews sa Damascus. Kaya pumunta ako doon para arestuhin ang mga taong ito at ibalik sa Jerusalem. Ito ang kasaysayan ni Paul na kanyang ikinikwento sa buong lugar na yon sa Jerusalem. Habang pupunta ako malapit sa Damascus, biglang napaligiran ako ng matinding liwanag galing sa langit. Magtatahan ng haling tapat na noon. Bumagsak ako sa lupa, tapos may narinig akong boses na nagsabi, Saulo, Saul,
Bakit mo ako pinahihirapan? Verse 8, sino po kayo, Lord? Tanong ko. Ako si Jesus sa taga Nazaret. Ako ang pinahihirapan mo, sabi niya sa akin. Nakita ng mga kasama kong liwanag pero hindi nila narinig ang boses na kumausap sa akin. Nagtanong ako, anong gagawin ko, Lord? Tapos sinabi sa akin, tumayo ka at pumunta ka sa Damasco. Sasabihin ko sa iyo doon ang gagawin mo. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na noon, kaya inakay ako ng mga kasama papuntang Damascus. Sa city na noon si Ananias, tapat din siyang sumasamba sa Diyos at sinusunod ang Jewish law. Ginagalang siya ng lahat ng Jews na nakatira doon sa city. Pumunta sa akin at tumayo siya sa tabi ko. Pagkatapos sinabi niya, kapatid na Saul, makakita ka ulit. Nung time din yun, nakakita ulit ako at tinignan ko siya. Sabi niya sa akin, sinabi niya, pinili ka ng Diyos na mga ancestors natin para malaman mo kung ano ang kalooban niya para makita mo ang matuwid na lingkod niya at marinig mo ang boses niya mismo na nagsalita. Magiging witness ka sa lahat ng sasabihin mo ang mga nakita at narinig. Ano pa ang hinihintay mo? Tumayo at magbabaptize at mag-pray para patawarin ka ng mga kasalanan. Ito yung kwento ngayon ni Paul sa mga Hudyo na kanyang dinatnan sa Jerusalem. Mga taong pilit siyang pinapatay para sa isang kalalagayang ang pagkakaalam nila ay binabaluktot nila ni Paul ang batas ni Moses. Kundi itinatama lang ni Paul yung tamang buhay na walang hanggan para sa buhay ng isang tao. Verse 17, na magbalik ako sa Jerusalem, nagpray ako sa templo. May nakita akong vision, sabi ni Paul. Nakita ko ang Panginoon, sabi niya sa akin, bilisan mo, umalis ka agad sa Jerusalem. Kasi hindi ka tatanggapin ang testimony mo tungkol sa akin. Sinabi ko, Lord, alam nilang pumunta ako sa mga sinagog para ipakulong at gulpihin yung mga naniniwala sa iyo. Nung pinapatay ang witness mong si Stephen, nandun ako. At pinuprove ko yung ginawa nila. Binantayan ko pa nga yung mga balabal ng mga pumatay sa kanya. Pero sinabi sa akin ng Panginoon, sige, lumakad ka na. Kasi ipadadala kita sa malayong lugar sa mga Gentiles. Narinig pa ng mga tao kay Paul, na nung sinasabi niyan mga yon, bigla silang sigawan, tapusin ng taong iyan, patayin siya, wala siyang kaparapatang mabuhay. Ito'y isang bagay na nakalulungkot sa buhay ni Paul pero nagpapatuloy sa ministeryo. Sobrang lakas na sigaw nila. Sa galit nila, winasiwas nila ang mga damit nila at nagsihagis ng mga likabok bilang protesta. Iniutos ng commander rin si Paul sa kampo ng mga sundalo. Iniutos niya hagupitin si Paul para malaman kung bakit sobrang galit ng mga Diyos sa kanya. Pero nung itali na siya para hagupitin, sinabi ni Paul sa officers na nandun, tama bang hagupitin mo ang isang Romano citizen na hindi pa umaharap sa trial? Kahit ang mga Roman soldier, hindi nila alam na si Paul pala isang Romano. Ang sabing ganon, pero nung itinali na siya para hagupitin, sinabi ni Paul sa officer, yung trial na yon. Na verse 26, nung manig ito ng officer, pinuntahan niya ang commander at nagtanong, anong ginagawa mo? Roman citizen pala yung tao ngayon. Pinuntahan ng commander si Paul, Roman citizen ka ba? Tanong niya, oo, sagot ni Paul. Ang laki ng binayad ko para maging Roman citizen, sabi ng commander. Ipinanganak akong Roman citizen, sabi ni Paul. Napatas agad yung lalaki nagtatanong sa kanya, sana kay Paul. Natakot din yung commander nung narealize niya na Roman citizen pala si Paul, pero kinadena pa niya. So, ito yung kwento. Sa madalit salita, ipinakilala ni Paul ang kanyang puso kung paano siya na-convert sa Diyos. At bilang isang Kristiyano, paano mo ikikwento ngayon ang iyong nararanasan sa panawagan ng Diyos sa buhay mo. Tayo saglit na tumayo.